2088 ulit mga boss. Sa video natin na to, magbibigay ako ng feedback dito sa super bulilit na to. Pinahanga ako nito mga boss. ZK MT21. So pag dumating sa inyo ito, ewan ko may option na yung buo na. Pero yung binili ko kasi, wala yung panel, itong panel sa harap. Yung mga knobs. Tapos meron siyang kasama na stand-off. So yung maliit na stand-off, yun yung sa ilalim. Tapos yung mahaba, yun yung dito. Sa taas. So madali naman siyang assemblein. Kailangan nyo lang ng pwedeng precision na screwdriver. Or kung meron kayo ng maliit na Phillips, okay din yun. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Grabe siya mga boss. So, nakalagay lang sa kanya dalawang 50 watts. So yung left at saka right channel natin, ang power rating na in-advertise nila is 50 watts. Tapos etong sa subwoofer 100 watts. Balaki lang siya ng konti saka ng sigarilyo, kaya nilabas ko yan. Sigarilyo na yan. So sa liit niyang yan, grabe, tinesting ko siya mga boss dito. Ito yung sa sub na ginagamit niya. Tusunra base 801. Max power nito is 800. So yung PMPO niya 800. Tapos sa left and right, mas malaki. Kasi yan, woofer ko na yan ay Jackhammer 890. So 900 watts ang max niyan. Pati yung mid-range ko is 150. Mataas din ang wattage niyang aking tweeter. Hindi ko akalain na kakayanin ito. So sa kwartong maliliit lang, kagaya itong sa amin, okay na siya. Ilang linggo ko na rin ginamit to. Pag nanonood kami dito sa TV, hindi na yung full setup ko ang ginagamit ko. Nalalakihan na rin kasi sa kuryente. So, very minimal ang power consumption. Kaya mas nawili ako. Sound quality, okay na okay. Wala tayong DSP pero buo yung kanyang tunog. Malinis din ang output niya. So medyo nabitin lang ako sa high frequency. Kaya siguro sanay na lang yung tenga ko dun sa full setup natin. Medyo hinahanap-hanap na ng tenga ko yung tinis ng sounds, lalo na pag nanonood ng movie. Yung mga ricochet, yung mga ganyan, iba yung nagiging tunog. Pero gaya nga ng sabi ko, pinahanga ako niya dahil sa liit niya na to, na-drive niya yung 3 D8 na above talaga doon sa power rating niya. So nung in-overload ko na to, overload talaga yung speakers na nakaload sa kanya, gumamit na ako nitong fan. Nagsiguro lang ako, baka kasi uminit, sayang. So gumamit ako nito. May variable adjuster din yan. So nakaganyan lang yan dito para lang sa airflow. Hindi naman siya umiinit, kahit minimum lang yung adjustment ko sa fan. Napakadali pati niyan i-assemble. Lagay mo lang yung speaker terminal. So huwag nyo nang babalik na rin yung polarity ng speaker. So positive, negative talaga dito sa lagayan niya ng speaker. So mga applications na pwede natin paggamitan, pwede pag brownout. So wag naman sana brownout. Pero pwede siya kasi sa 12 volts hanggang 24 volts. Sa ngayon, ang gamit ko SMPS na power supply, 24 volts, 5 amperes. So pwede siya sa battery ng sasakyan. Hindi ko lang natetesting sa battery ng motor kung tatagal. Sa kotse, sa battery ng kotse, 3SM, kahit siguro maghapon gamitin, hindi niya ilolobat. Pero yung tunog nga, doon ako humanga. So i-on lang natin. So nakalimutan ko, hindi ko pa pala nakakabit itong speaker. So kabit ko lang, sandali.
By the way, di ko na-mention na may Bluetooth na siya, and pwede rin kayong gumamit ng auxiliary in. Meron siyang 3.5 millimeter jack dito sa likod. So pwede yung gamitan ng video okay, kung sa video okay gagamitin, or any audio source na FM tuner, mga ganon, or sa laptop 3.5mm to 3.5mm. Pero kung sa laptop, yung Bluetooth connectivity na lang. So ito, hindi ko nagagamit yung aux dahil usually sa Bluetooth dito sa tablet ko siya inililink or doon sa laptop. So buksan natin, i-on ko lang yung Bluetooth netong tablet, at pag ini-on natin yan, pair lang natin dito sa tablet. O, naka-pair na kaagad, hindi na tumunog. Dati kasi tumutunog. Ewan ko ngayon ba't di tumunog. So play lang ako mga boss ng music dito sa tablet. May pang soundcheck tayo dito. So hinilahan ko lang. Pag sumalit ako ato, baka may nag-aaral dyan sa kabilang bahay. May mga estudyante akong kapitbahay dito. So ganun siya kalakas. Kita mo ko pawayuhin niya yung ating subwoofer. Kaya humanga talaga ako sa kanya, late niya eh. Tapos ganun niya pagalawin to. So doon sa mga gusto ring sumubok, kasi mura lang siya eh. 306 ang kuha ko. Lahat-lahat na. Hindi ko tanda kung may nagamit akong coupon, pero 306 lang, including ang shipping fee sa Shopee. Ilalagay ko ang link sa description para doon sa mga gustong bumili. Pwede sa motor, pwede siyang gamitin sa motor, pwedeng gamitin sa kotse, or sa jeep, or sa owner. Pwede. 3 speaker ang kailangan natin. Isang full range, dalawang full range, left and right. Tapos yung subwoofer, isang subwoofer lang. Ang karga niya 4 ohms sa sub, 8 ohms ang full range, yung left and right channel. Grabe kasi lakas naman talaga. So, isang laruan ko na nag-enjoy talaga ako. So, yan ang ginagamit ko ngayon pag nanonood ng Netflix. So, dito na lang muna. At abangan nyo yung susunod na video. Yung kay sir na request, gusto niya kasing makita yung loob ng 2315S, yung digital na 31 band. Hindi ko pa lang nabubulot yung equalizer doon sa aking setup. So gawan ko na yan. Next upload ko. Medyo natatagalan lang pag minsan mag-upload, ano? So hanggang susunod, kita-kita ulit. Yeah, yeah.